Una po sa lahat, ako po ay nakikidalamhati sa mga pamilya ni Preacher Edgar na kanyang naiwan, lalong-lalo sa kanyang may bahay na si Ami, at sa kanyang tatlong anak na si Jay, si Andrea at si G-Boy. Alam ko na hindi ganong kadali ang pinagdadaanan nyo sa mga sandaling ito. Subalit ang aking panalangin nawa ay makasumpong kayo ng kapayapaan at kagaangan ng loob sa ating Panginoong Tagapagligtas na si Jesucristo. Ang masasabi ko lang kay Preacher Edgar, parang walang dull moment sa kanya. He is a happy guy at talaga namang he had exemplified yung kanyang faithfulness, yung kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia na kinabibilangan. At siguro kung sa loyalty lang, siguro siya, one of the best example. Loyalty to the man of God, loyalty to the Lord. Saludo talaga ako sa kanya. Sa faithfulness, sa katapat, sa sa loyalty niya, sa man of God. Siguro dahil yun na din naman ay pinapakita ng aming preacher dito sa MBBC Riyadh, how to be faithful, how to be loyal, how to be always available in the work of the Lord. At saka siguro talagang maski sa Pilipinas, sa bahay, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi nung nasa bakasyon niya, he had the time and opportunity na makatulong sa furnishing po ng aming bahay doon sa Pilipinas. And it's really a great help. Talagang hindi ko siya makakalimutan and I know he's now happy where he is. And appreciative siya. Minsan, nung galing ako sa bakasyon, pinasalubungan ko siya ng isang daily bread. Halos ilang beses siya nag-thank you sa akin. Tapos, kada salubong ko ata sa kanya nung araw na yun, lagi niya sinasabi, thank you sis dito sa daily bread Ang sabi ko kasi sa kanya, para lalo kang maging spiritual. Mamimiss talaga namin si Preacher Edgar. Gusto ko sa kanya yung magiging gentleman niya. At saka yung dedication niya sa ministry. So, malaking blessing talaga siya sa akin. Kuya, mamimiss kita. Mamimiss ko ba yung kakulitan mo, yung smiles mo, at saka yung pag-encourage mo sa amin lagi. Salamat na nakasama ka namin sa konting panahon. Salamat na you have proven your faithfulness to us. Magka-birthday po kami. August po siya. Palagi niya ako niloloko kung magka-birthday na kami. Maghanda na daw kami, dalawa. Niloloko niya ako before na madaan ko na September ya daw ang birthday niya. Pero sabi ko, alam ko, niloloko ako palagi nito na August ang birthday niya. Tapos after that, yun pala, naghanda rin siya, naghanda kami. So, ang natanda ko lang talaga kay Tito Edgar is willing to serve siya, especially sa brethren. Faithful siya sa Panginoon. Until the end, he's faithful sa Panginoon talaga. At I am blessed to know Tito Edgar and ito sad na nalaman namin and alam namin na happy ka na, nandiyan ka na sa hands ni Lord, nandiyan ka na sa tabi niya. Thank you sa very approachable person na tulad mo. Super bait, super nice. Salamat, Preacher Edgar, for being a gentleman. We miss you and we love you, Preacher. Preacher Edgar, sobrang mamimiss ka namin sa mga pinakita mo sa aming example. Amin itong siguro talagang maano namin blessing ka sa church, sa ministry mo lang na sa Transpreacher Edgar. Salamat sa iyong mga pagsisilbi sa church at ito'y aming pamamarisan sa aming mga kasamahan mo rin. salamat ako sa Panginoon na naging mabuti kang halimbawa sa amin. Hindi ko makakalimutan yung humility mo, yung pinakita mo sa amin. Ang dedication mo, tsaka yung loyalty mo sa church, sa preacher.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa mga panahon na nakasama ka namin dito sa Riyadh. Naging magpapala ka sa akin. Ikaw yung hindi ko makakalimutan yung kabutihan mo at ang dedication mo talaga lalo na rin sa transport, sa walang sawa mong pagpapaalala sa amin. Mag-miss ka namin at pagpuli namin pinagpapayain yung family. Si Sir Edgar, maalala mo sa kanya lahat yung kababaang loob niya, pagiging masayahin niya, at yung pagiging napaka-humble, tsaka madali siyang pakiusapan. Pagka meron kang kailangan, mabilis ang action agad. Tsaka ang isa sa mga madalas kong naalala sa kanya, yung kahit na napakalit na bagay yung bibigay mo sa iabot mo sa kanya, talagang na-appreciate niya ng gusto. Surely we will be missing you, Sir Ed. Yun lang po. Sir Edgar, siya ay napakabait at hindi namin siya malilimutan. At pagka lahat ng binibigyan sa kanya, talaga na-appreciate niya. Lalo kay Eunice, lagi namin naalagaan. Kaya mamiss namin siya. Masasabi ko na si Sir Edgar po ay blessing sa akin dahil nakita ko paano siya naging faithful at paano siya naging lingkod ng Diyos. Nakita ko rin sa kanya yung kababaan ng loob at yung pagsunod nga po sa men of God. Naalala ko po nung time na na-confine ako, nagpiro pa siya sa akin na, "Sis, kaya mo yan." Nakita ko yung encouragement sa kanya. Kaya, we will miss you and we know that you are in our God's hand. Edgar, Sister Ami, God bless and we are here to pray for you. Si Brother Edgar po para sa akin ay hindi lang isang magandang halimbawa, kundi isang kapatiran din na nagbibigay ng inspirasyon sa mga katulad ko rin na minsan parang nanghihina maglingkod sa Panginoon. Nung ako po ay bago-bago pa lamang ay lagi po niyang sinasabi sa akin na sa Panginoon ka lang tumingin, Brad. Dahil hindi ka makakapaglingkod ng tapat kung sa titignan mo lagi yung mali ng tao. Yun po ang isang bagay na in-advise niya sa akin na talaga pong tumanim sa isip ko. Kahit kailan hindi ko makakalimutan. Lalo na po ako ay nag-uupisa pa lamang dahil marami pong pagkakataon na ups and down po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakilala ko po siya at maraming blessings at marami siyang naituro sa akin. Hindi po matatawaran ng isang ordinaryong Kristiyano ang kanyang dedication sa paglilingkod. Isang kalungkutan para sa akin na madali lang ang naging buhay mo rito sa lupa. Pero masaya para sa iyo dahil alam ko na sa kamay ka na ng ating Panginoon. Natupad din yung sinabi mo na pag umalis ka, sa akin mo ililipat yung responsibilidad mo. At huwag kang mag-alala, Brad, at gagawin ko ito ng buong pusong paglilingkod sa Panginoon na katulad ng ginawa mo. Encouragement po siya sa akin sa nakita kong faithfulness, lalo na yung commitment niya sa transport ministry. Sobrang bait ni Brother Edgar. Siya lagi nung bago pala ako dito sa MBBC, siya lagi ang nag-i-encourage sa akin. Pag ako'y nahihiya na uma-attend dito, siya ang nag-i-encourage sa akin na huwag mahiya na kahit kanino. Basta't importante na maglingkod ka sa Panginoon. At Brad, siya nga pala Brad, naalala ko yung nag-uusap tayo itong kumain tayo sa Bayside. Sabi mo sa akin na balang araw maging ministry ko ang transport, Brad. Masakit man tanggapin na ang nangyari sa iyo, Brad. Manatili kang buhay dito sa aking puso, Brad. Nung umexit po siya ay medyo nalungkot ako kasi alam ko na parang hindi na siya babalik eh. Kaya
siguro siyempre nasanay na ako na siya ang sumusundo sa akin, lagi ko siyang kasama. Yun, nalungkot po ako. Lalo na po ngayon ay nawala na po siya, lalo po ako nalungkot. Condolence po sa family ni Brad Edgar. Hindi ko po makakalimutan ang magandang aalala. Siya po ay naging blessing sa akin. Nervyos po. Nakita ko ang dedication niya sa ministry. Talagang masipag, maasahan mo siya kahit sa anong bagay mang i-close mo sa kanya. Naalala ko pa nga, naikwento sa akin ng isang kapatiran dito na handa nang iwan ang trabaho niya. Matugunan lang niya ang ministry dito. Since naging preacher siya, talagang nag-double dedicate talaga siya. Talagang naging tapat siya sa Panginoon. Talagang isang magandang halimbawa siya sa amin na yung pinakita niya talagang kakaiba. Nagpapasalamat po ako sa buhay po ni Richard Edgar. Isang halimbawa po ito ng katapatan sa Panginoon, katapatan sa lingkod ng Panginoon. Halimbawa po ito ng kabutihan loob, halimbawa po siya ng kababaang loob, halimbawa po siya ng obedience. The more po na-encourage po ako na maglingkod sa Panginoon dahil sa mga ipinakita niya po na mga halimbawa. Nagpapasalamat ako na nakilala ko po si Kuya Edgar. Mamimiss ko yung mga hirit kulit niya na malulupit, na talagang hindi ka makawi kasi talagang magaling humirit. Mamimiss ko yung mga labas namin para kumain. Mapabata, mapababae, mapalalaki. Ka-vibes niya kasi talagang makikita mo na talagang totoo siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At mamimiss namin siya. Pero nagpapasalamat kami, nagpapasalamat ako at alam ko na kasama niya ng Panginoong Hesus sa langit at it's a reason para mag-rejoice tayo. Salamat. Sir, maraming salamat po sa mga nagawa niyo sa amin, yung pagsundo niyo sa amin. At nakikiramay na rin po ako sa pamilya niyo, Mrs. at yung mga anak ni Preacher. Nakikiramay po kami at Preacher Edgar, mamimiss kita dahil marami tayong mga ginagawa sa ministry na tayo magkasama. Naging malaking inspirasyon ka sa aking buhay spiritual. Salamat sa mga naitulong mo sa akin personally. Salamat sa naging malaking bagay ka sa ministry na nasa piling ka ng Panginoon. Maraming salamat, Preacher. Masaya siyang tao. Kung medyo malungkot nandun siya para mag-joke sa inyo. But at the same time, ang pinaka na umano sa akin yung kailangan. Maging malalim ka, at the same time mapang-unawa. Talaga masaya. Masaya yung Spirit ka. Wala po akong masabi sa kanya. Siya yung napakabait na tao. Siya po masama mo talaga sa lahat ng oras, sa lahat ng ano mong gagawin nyo, hindi po nagre-reklamo yan. Sa may bahay ni Brad Edgar, isa lang po masasabi ko sa kanya, huwag po kayong mag-alala. Pagpipray ka namin, huwag mo lang, lakas lang po ng loob. Huwag po tayo bibitaw sa ating Panginoon, siya lang po nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw. Talagang sincero siya sa kanyang bilang isang pagkakristyano. Nakikita ko siya na talagang nasa puso niya ang mga bagay na inaassign sa kanya. Alam ko na nasa langit ka. Salamat sa mga konting oras na nakasama ka namin. Pero sa puso namin, sa isip namin, hindi ka makakalimutan namin. Ang nasabi ko lang kay Brad Edgar, tuwing matutulog kami dito sa WP, siya ang unang gigising. Gigisingin niya kami, tapos sabihin niya, Brad, gising na kayo, Brad. Tapos yung hindi pa gigising, sabihin niya, kagabi, ang saya pa nito, oh. Ngayon, ano na, oh.
hindi na huminga, oh. Ano lang, biro lang sa kanya. Tapos isang beses dito sa worship place namin, sabi niya sa akin, "Brad, turuan mo kong pag-piano, Brad." Eh, sabi ko sa kanya, "Ay di, picturean lang kita." Kunyari, marunong ka mag-piano. Kaya may picture ko sa kanya na naka-piano siya eh. Yun po. Magpapasalamat ako kay Brad Edgar dahil sa kanya. Siya kasi yung nag-counsel sa akin nung una kong makarating dito sa ministry na to, nang masave ko. At siya rin yung talagang hindi nagsasawang tumatawag sa akin na every time may service. Wala akong nakakalimutang service na hindi siya tumawag bago ang sunduan. Brad Edgar, salamat sa lahat, salamat sa fellowship, salamat sa mga oras at mga sandaling nagkasama tayo. Ang di ko makalimutan yung po ako binangga doon sa tabi ng WP rito. Gabi na po yun, siguro mga 11:30 na kami nakalabas. At hindi niya po pinabayaan na ang masabi po talaga kay Brother Edgar, napakabuti po niyang tao. At nandun po yung nakita ko sa kanya na napaka-humble po niya at napakabait po niya. Nakita ko rin sa buhay ni Preacher Edgar ang tunay na conversion ng isang Kristiyano. At ito po ang siyang nagbigay ng encouragements, lalo na sa akin. Malungkot ng nangyari kay Preacher Edgar. Subalit masaya rin kami at nasa glory na siya ng Panginoon. And hindi siya marunong magreklamo. Kahit ano yung ipagawa sa kanya ng preacher, ng mga kapatid, nakangiti siya na sumusunod. Nakangiti siya at masaya na inagampanan yung kanyang tungkulin sa Panginoon. Hindi mo siya makikitaan ng kahit kaunting na pagreklamo sa mga responsibilidad, sa maraming responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kung faithfulness ang pag-uusapan, pwede tayong manghingi kay Brother Edgar ng faithfulness. Pwede tayong umamot ng faithfulness na ipinakikita niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kabatch ko si Brother Edgar sa ministry. Pero iwanan na niya ako eh. Nauna na siya sa Panginoon. Brother Edgar, we'll see you someday. Si Brother Edgar po ay tunay po na naging matapat po sa Panginoon. Siya po ay mahal niya ang gawain ng Panginoon at nakita po ang kanyang dedication po bilang isang mananampalataya. Maaaring wala pong salita na maaaring makapag-comfort sa inyo sa mga oras na ito, pero isang bagay po ang natitiyak natin, siya po ay kasama na po ng Panginoon. Siya po ay nasa isang magandang lugar na, mabuting lugar. At alam po natin, lahat na isang mananampalataya, pag siya po ay nasa Panginoon, ay sigurado po ang kanyang kagalakan. Maaring naglo tayo samantala, pero darating din po ang araw na tayo po ay magsama-sama. Pero huwag muna ngayon, no? Marami kaming alaala sa kay Brad Edgar. Yung kanyang karakter na mapagkumbaba. Palagi niya akong tinutulungan in terms sa ministry, sa Bible study. Siya ay nagkakandak ng Bible study. Maalala ko na talagang napaka-faithful na kapatid si Brad Edgar. Plano ang Panginoon kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Sa ngayon, hindi pa natin maintindihan, pero later on, i-reveal ng Panginoon kung anong kanyang kalooban sa ating buhay. At sigurado na mamimiss ka namin. And sa family po ni Brother Edgar, kami po ay kasama ninyo sa kalungkutan sa oras na ito. Pero may kahalo rin kaligayahan dahil siya ngayon ay kasama na ng ating Panginoon. And tangi po lamang may share ko sa inyo about Brother Edgar is that very eager po siya sa ating ministry. Hindi niyo po siya makikita na
nagbaback down. Kung meron pong dapat gawin, si Brother Edgar po parati makikita nyo nagpipresenta. Naging maganda po siyang example na di lamang po sa amin, kundi pati na po sa mga bagong Kristiyano na nako-convert po sa church natin. Salamat Brother Edgar sa loob ng 6 years na siya po ay nakasama ko sa ministry. Nung bagong saved pa lang siya talaga ay naging close kagad sa akin dahil sa kanyang attitude na napaka-humble, dedicated sa ministry, kaya ako'y talagang napalapit din sa kanya at itinuturi ko siyang na isa sa pinaka matalik kong kaibigan, best friend ko dito sa church, at ang tawag ko nga dyan ay amigo. Okay, at itong marami kami pinagsamahan yan at marami kami mga pinaplano in the future at yun nga dahil itong katabi ko ay isa po sa ano namin to, parang partners in crime sa aming mga lakad, mga gimmick. Kaya yun ang aking namimiss lagi at napakahirap tanggapin na wala na siya. At ngunit alam po natin na meron siyang may plano po ang Panginoon para sa kanya. At alam ko na balang araw tayo magkikita dyan. At alam ko kung anong unang itatanong mo sa akin pag tayo nakita dyan. At alam ko kung anong sasabihin mo sa akin. Kung natuloy ba. Kami ay masyadong na-shock at hindi namin mahirap para sa amin tanggapin yung nangyari kay Edgar. Kaya isa siyang napaka buting tao at siya ay isa sa aming pinakamatapat na member dito sa church. At sa tagal ng aming pagkasama ay naging very close siya sa hindi lang sa akin kundi sa aming lahat. At siya ay malaking kawalan para sa amin. At hanggang ngayon, okay, ay parang akong nabibingi o para akong naging bal doon sa nangyari kay Edgar. At mahirap mang unawain sa atin yan, ang nangyari sa kanya ay naniniwala tayo na may divine purpose ang Panginoon. At hindi dito natatapos yung aming magandang samahan at fellowship, kundi ito ay pagpapatuloy namin. Okay? Di ba, Edgar, balang araw, at kami niniwala sa pangako ng Panginoon Diyos na kami ay muli magkikita doon sa kalangitan kung sa pinangako ng Panginoon Diyos na kami ay sama-sama na magbigay puri at pasalamat sa Panginoon Diyos. So again, Ami, condolence sa iyo at sa inyong buong pamilya. Okay? At sana huwag kayong masyadong malungkot sapagkat alam natin na si Edgar ngayon ay nasa feeling na ng ating Panginoon Diyos. So, condolences. Nalulungkot sa pagpanaw ni ex-preacher Edgar at namin po inaasahan po ito. Pero we just trust the Lord na meron pong purpose ng Panginoon na maaaring hindi kumaunawaan. At one thing for sure, Edgar now is in glory with the Lord. So si Edgar po ay una pong aking nakilala way back in 2006. Noong una po siyang umattend sa ating pong gawain dito sa Riyadh sa MBBC. At siya po ay nag-for good last year. Si Edgar po ay isa pong very dedicated member ng aming church, very faithful to the Lord, a hardworking person, humble, down to earth, servant of the Lord. He was a very loyal person, loyal to the MBBC ministry and to the pastor and to his preacher. So he was a very responsible person. In fact, I have given him a very important responsibility in our ministry. Siya po yung mahawak ng aming pong transport ministry. At ang ministry nito ay napakalaga para sa amin dahil halos lahat po ng may sasakyan na mahigit na 15 ay siya po ang nag-arrange
sa lahat po ng mga dumadalo sa aming pong gawain. At anything you ask him to do, talagang ginagawa niya. At talagang maasahan mo. Okay? In fact, kahit yung mga personal needs ng aking family ay minsan, kanya pong ginagampanan. At talagang ako'y nalulungkot at siya po ay hindi na natin makakasama at makikita mo rin siya na talagang palaging in-enjoy niya ang kanyang ginagawa at talagang palaging masaya. Bagamat he was not earning a big amount of money, but he never lived like a beggar. That he was able to provide the needs of his family. So early of last year, ay lumapit at nagpaalam at sabi niya, "Preacher, pasamantala muna ako iuwi. I just want to be with my family. Gusto ko lang makasama ang aking 3 anak at sana ay pahintulutan niyo ako." So, of course, dahil sa kanya pong hinawak na responsibility, napakahirap po para sa akin na sabihin oo. Pero eventually, dahil ang nais lang naman niya ay makasama ang kanyang family at alam ko na napakahirap po dito sa Saudi Arabia na nag-iisa ka. But I said, okay, go ahead. And I hope that pag meron ka ulit pagkakataon makabalik, I hope that at this time ay makakasama mo na ang family mo. So, hindi ko akalain na yun na pala ang tinakda ng Diyos sa kanya. At I think from June till, siya po ay namatay last Saturday ay it's about, I believe, 9 months. So, kaya siguro yun na yun naging kalooban ng Panginoon na siya po ay mag-for good at makasama ang kanyang family until the Lord, took him. Okay, so to Ami, you are fortunate enough to have a very, dedicated husband and a father to your kids. So, but I hope that you move on, and I pray that you will continue, okay, also being in our church and with your kids. To Jay, alam ko na nasa second year college ka na, and I'm just praying and makatapos ka sa pag-aaral mo para sa ganoon ay ikaw na ang makakatulong, okay, sa family mo. And we will try, to help you, okay. And to Andrea, okay, so just be with your mom, okay. I know that you are now in your first year high school, and also Jimboy, okay. Ay sana ay maging mabait ka rin, okay, tulad ng father mo. So again, okay, so I hope that kung ano man ang nangyari kay Edgar ay ito po ay naging kalooban ng Panginoon, at ako'y nakikiramay sa family Fajardo, sa lahat po ng member ng MBBC Riyadh on behalf of all the MBBC brethren here in Saudi Arabia. So we would like to extend our deepest sympathy, okay, to the death of our dear brother, ex-preacher Edgar Fajardo. This is a place we're passing through, of temporary measures. Your faith in God has carried you to your eternal treasure. We mourn and celebrate with tears the
memories tell your story. And even though you left us here, we'll meet again in glory. Rejoice, for you have made it home. Go rest beyond the river. Rejoice, you're in the arms of God, in heaven sweet forever. There is a place of perfect peace, where sorrow turns to laughter. They're in the presence of the King, who worship ever after. Rejoice, for you have made it home. Go rest beyond the river. Rejoice, you're in the arms of God, in heaven sweet forever. So go and run those streets of gold and meet the saints of history, and finally arise, behold all of heaven's mystery. Rejoice, for you have made it home. Go rest beyond the river. Rejoice, you're in the arms of God, in heaven sweet forever. Rejoice, for you